chapter 101. Manindog ta aging pagtahod sa pulong sa Dios. Psalm chapter 101. Paminaw na itong maayo ni, kay kinabuhi na ito ni. Mamiss ni mo ang kinabuhi ni mo. Kundi ni mo ni paminaw maayo. Dahil tiaw-tiawan lang ni mo ang Ginoo. Wa kay kahadlok. Hadlok ganitag. Sawa. Hadlok ka nigliyon. Ginoo pa mo'y gabuhat sa tanan. Siya ang tag-iya sa kinabuhi. Okay? Psalms chapter 101 verses 6, 7, and 8. Atong dungan nagbasa. Psalm chapter 101 verses 6, 7, and 8. Ready? Kusog. Hindi kusog. Ay mo banha. Prepare yourselves. Concentrate. Focus. Sing. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, and that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. He that worketh deceit shall not dwell within mine house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. Let's pray. Dalaygon ka Ginoo, panalangin ni ang imong pulong. Holy Spirit, tagay make understanding heart, gamitin ang mga lagad. Speak everyone's heart, nga magseryoso sa pagpaminaw. Pagpakita nga kami nagtahod nimo, aron magamit mi nimo, mapreserba mi nimo. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, mga kapaglingkod, walay na ay makapreserba sa kinabuhi ang Ginoo lamang. Wala. Besan pag kadalakaw ni mo na kay security, dili na siya makahatag ni mo preservation. Only God preserves life. Okay, so matod pa sa itong gibasa, mine eyes shall be upon the faithful of the land. Nahibalo ang Ginoo kinsay faithful. Nahibalo ang Ginoo kinsay matinuohon. Nahibalo ang Ginoo kinsay ga-desire mo alagad niya. Nahibalo ang Ginoo sa matag kasing-kasing. Mo nang during the time sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, siguro ang awa ka magdula diya ka text lang gihapon o di ba mas ganahan ka maminaw pag uban pa mga balita. I-silent mode ang imong cellphone. Ayaw pagdula panahon sa makigsulti ang Ginoo nimo. Aron mulahag ikaw makigsulti niya, paminawon kung kanya, because what you sow you reap. Ingon ang Bible, siya na masimbahon sa Dios, ang Dios nagapaminaw. So mga kaigsunan, nung sa giingon dire, ang mga mata sa Ginoo, anaa ibabaw sa mga matinuohon or matinud-anon diya sa yuta. Purpose, that they may dwell with me, aron sila makapuyo uban kanako. Ibig sabihin, ipreserbata niya. Di lang kay ipreserbata ni kinabuhi kundi may katapusan man gihapon yung kinabuhi sa eternity iuban kita niya kay maoy ang kalipay daghan biya kayong balay ang Ginoo basin na kayo mo usara manipakyaw gani o pay labot siyang balay 10 mansions na yon ang Ginoo pa bisan asa na asya. God owns all things. God is present everywhere at the same time. Pero naagid sa specific place na gusto niyang dito ang mga matinud-anon kuyog niya. Ingon din he that walketh in a perfect way, he shall serve me. Kato mga tao nga nagabuhat o nagalakaw diya sa himpit nga dalan, ibig sabihin nagtarong siyang kinabuhi, wala nagpakasala, wala magkinabuhi nga unbeliever at tubangan sa mga tao, nagbiyak na sa mga bisyo sa kinabuhi, ningundang na niya ng mga bisyo pagpakasala, bisyo o sala, kauban man na, ingong padre, shall serve me. Maunay makaalagad nako. Maunay mo alagad nako. He that worketh deceit, siya nga nagabuhat og limbong. Shall not dwell within my house. Di siya kapuyo uban sa akong balay. Usulod sa akong balay. Kato pa, dili magdugay, mawara gyud. Ug labaw tanan sa eternity, nga rabay balay ang Ginoo, dili po niya ibutang dito.
Adto sa garden ni Butang, New Earth will be God's garden during the time. Garden gyapon, pero iba talaga yung iya ang pinakanindot na lugar. Ingon ang Bible, he that telleth lies shall not tarry in my sight. Dili magdugay diha sa akong pananaw kanang nagalimbong og nagahimo og limbong. Usana kanang nagsimba ta pero wala na to paminawag ayo ang pulong sa Ginoo. Kanang nagsimba ta pero di ta gusto mo sabot. Kanang nagsimba ta pero watay hunahuna nga musunod niya. Watay hunahuna nga mosabitar sa iyang mga pulong. Watay hunahuna nga mubuhat sa iyang gisugo. Paglimbong na. Unsay gingon sa Book of James, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Siya nang gana. Kana day magsimba ta nga wala ka mag-focus, nagsimba ta nga gadula lang ang imong kasing-kasing. Gideceive nimo ang imong kaugalingon, dili Ginoo. Si Satanas bitaw yang gideceive ang Ginoo, siya ra man gyapon na pildi. Gisiyan ka, kung naminaw ta pero wa tay desire nga mabuhat sa kabubuton, galimbong ta sa itong kaugalingon, ingon ang Bible na dili siya magdugay sa akong pananaw. I will early destroy all the wicked of the land. Katong dili mag-faithful, ingon pa niya akong sayuon sila patay. Na? Kung mag-faithful ta, o nang maminaw tag maayo aron nga makahimo ta pag-faithful. Because faith is believing what the Bible says. Faithfulness is living what the Bible says. Kung saan na ito pag kinabuhi sa iyong pulong, kuha ta kasabot sa iyong pulong, kaya wala maminaw kayo. Ingon ang pulong sa Ginoo, I will destroy all the wicked of the land early, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. Ang city of the Lord, ibalutan na siya city dito. Pero ang church na ibaluba mo, this is also the prospect, this is the prospect. Mao ni ang gidapit sa Ginoo nga mopuyo sa iyang city. Nga. Mao nang ampingan ng ato nato ang ating pagiging member sa church. Kay mo matter ni sa atong eternity. Believe it or not. I believe what is written, it is written. Mao nang ingon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 5 verse 1, bantayi ang imong mga tiil sa diya mo sulod na kasabalay sa Ginoo. Ug labong pangandami ang pagpaminaw kaysa paghatag sa halad sa kabuangan o mga buang. Wa sila maghuna-huna na sila nagbuhat daig dautan. Maayo man nga nag-pledge ta, maayo man nga mo-offering ta, part man sa itong pagtuo. Pagpugas man po na to. Kunya di man po na to malabwan o hatagay ang Ginoo. No one can outgive God. Mo na ilabing Ginoo. Pero diha lang ka nakafocus, dili ang pagpaminaw, dautan man day ka na ingon ang pulong sa Ginoo. Anong dautan? Una sa imong paghatag wa kay kalipay. Sa imong pagpagilabot wa kay kalipay. Wa gyud po kay pagla, wa ko gamulaon. Wa ka magunahuna nga tinuod na ang mga promise sa Ginoo. Di dautan. Sumangkig na nga itong isgutan is about believers' faithfulness in God's house. Believers' faithfulness in God's house. Ang pagkamatinud-anon sa mga magtotoo diha sa balay sa Dios. God wants us to be faithful in His house. Gusto sa Dios nga diha sa iyang balay, diha sa ating pagiging part of the church, because the church is the house of God according to the Bible. This is the house of God. This is the household of faith. Mga kaigsuonan, gusto ang Ginoo mag-faithful ta diha sa iyang balay. Gani nag-ingon ang iyang pulong ya sa Hebrews chapter 2 verse 10, fear none of them, of those things which thou shalt suffer. Ibalo ang Ginoo nga dili sa kalibutan na atay mga alantuson. Pero ingon pa niya, ayaw ka hadlok sa mga butang nga imong antuson, ayaw ka hadlok. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Pipalin ninyo, ipabilanggo pa sa yawa. Pero ayaw ka hadlok, that ye be tried, aron mo sulayan, gialaw sa Ginoo nga mismo ang yawa gamiton sa Ginoo para sa atong ikaayo. Kaya nga mga kaigsunan, ayaw reklamo nga ang yawa wala pa impierno sa Ginoo, gibuhi-buhian pa. Nga naman, doon ay maayong purpose ang Ginoo sa yawa. Doon ay maayong purpose ang Ginoo sa tanang mga demonyo.
Gusto sa Ginoo nga maggamit sila sa pagsulay sa mga Kristohanon. Ang espesyal nga mga tao nga gipang-hire sa Ginoo, ipuli sa dapit sa mga espiritu nga gipanghagbong dire kay mikuyog ni Satanas. Isa nga na, pagkalindot sa lugar, gibiyaan, gumikan sa self-interest nila, muna nang hire ang Ginoo through the gospel, through the church, nga ipuli sa ilang lugar. Nya sila karon gamiton sa Ginoo pag-test nimo sa imong pagtuo, pagian kag mga unos nga ang yawa ray makahimo. Mo'y gamiton sa Ginoo. Ingon ang Bible dinhi, ingon pa niya that ye may be tried aron mo masulayan. Unsay ingon? And ye shall have tribulation 10 days. Gilimitahan pud sa Ginoo ang mga kasakit na to. Tinuod na nga i-allow sa Ginoo mga yawa usay mo kuan sila mo mutandog na to ay pa sila makatandog kon patandugon sa Ginoo, because we are untouchable without God's permission. Pero tanawa ang Bible, limitahan 10 days lang akong ihatag. Ibig sabihin kontrolado na ipagsulay mga buta to, kontrolado. Nga ang Bible dili sa Ginoo itugot nga panulayon talabaw sa atong maarangan, siya mismo mutabang na to aron kita makabarog mudao gyud yapon ta. We are in the winning side. Ingon ang Bible, be faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Pag matinud-anon, anak, Kristohanon, pag matinud-anon, hangtod sa imong kamatayon, ug ako mohatag kanimo sa korona sa kinabuhi. Mga kaigsunan, di lang na dito, bisan diri, because the reward of the Lord is in this time and in the world to come according to the Bible. Kanang kalinaw sa kinabuhi, etc., etc. So mga kaigsunan, believers' faithfulness in God's house. Three main ingredients for a believer's faithfulness. Dunay mga lamas. Kana mag-utan bitaw tag walay lamas, bisan pag naiasin, basta walay lamas, walay lami. Ang lamas kabahin na sa lami sa utan or mga giluto. Dunay lamas sa Kristohanong pagkamatinud-anon. Dunay mga lamas. Nga naman na, aron malami. Kaya gusto ang Ginoo nga matagamtam niya kalami sa mga Kristohanon. Aron ko ng Ginoo ganahan malipay sa mga Kristohanon. Ingon ang Bible, kung ang paagi sa Kristohanon sa magtotoo, makalipay sa Ginoo, bisan ang imong kaaway, himuon yang imong higala. Imagine. So mga kaigsunan, unsa maning ingredients, unsa maning mga lamas sa Kristohanong pag kinabuhing matinud-anon. Number one, problem yun. Number one. The problem. Kung makasabutan imbis na maghipog kay na problema, magkatawa o malipay. Wow, problema. Thank you. Thank you. Kaya nahibalo ka, dili ikaw gakupot sa problema ang Ginoo. Kita gani mismo, gikuptan sa Ginoo, dili kita gakupot, problema pa. Di man na nato pinangandoy. Pero gi-allow sa Ginoo. Malipay ka. Challenge na sa kinabuhi. Challenge. Sa Diangga Bible School ko, ako lang ang nagpastor na. Ang uban taga dito pa. Istiin pa. Unya ako gauli-uli. Ang ilang mga kasing-kasing tanan, kaya naghinay-hinay na magpangawala ito kubanin sila. Kini si Pastor God, sir? Di hindi magdugay. Nga mag-uli-uli, mag-hike sa pandalaga o kapundag. Walay, habal-habal sa una. Mag-hike ra ko, anak. Kada Lunes o kada Biyernes sa hapon o kada Lunes sa buntag o may klaseng Lunes, mag-hike ra. Sira ka na mag-hike. Aning to na kaipod dire. Pag sakay Lilian, abot, porkita, wa na'y singot. Wa man po ko, grasya sa Ginoo, wa man po ko sa Ginoo tagay, ispat sa baga. By the grace of God. Dili masayon. O na yung sila, wala lagi ni. Undang ni. Sa grasya sa Ginoo magigsunan sa tanang lalaki dito, ako ray nabilin. That is the work of God. May na lang kahing kuyog itong isa, duha na gid mi. O mao to'y labing sigurong hinungdan nga nung nakasikan ko. Kay duhar mamining graduate. Na, imagine yung mga nag-iimit pa ini. Okay, undang pa itong isa kay ako determinado sa grasya sa Ginoo ka. First unta ko. First unta. So mo ni magkaigsuunan. Dili basta-basta ang mga pagsulay sa kinabuhi. Challenge na. Nagunaw na sila, muundang ko. Challenge na. Padayon, na kay problema, challenge na sa kinabuhi.
hagit sa kinabuhi. Basta nga ingredient ni. One of the ingredients mga kaigsuonan sa gitawag faithfulness sa Kristohanon, diya sa church o diya sa balay sa Ginoo. Problema. Sometimes God Himself gives us problems to test our faith and loyalty that we become faithful before Him. Ang faithfulness, magkaigsunan, dili na makita ni mo madungog dayon automatic kamay ka, tuwa ka na ko. Oo. Mag-faithful ka na ko, ay faithful oy. Di na istorya lang. Kaya kung istorya lang, mo na moingon dayon ng ban, istorya he. Istingan na to. Testingan yun. Ang maka-purify sa silver, testingan yun ang kalayo. Ang maka-purify sa gold, testingan yun ang kalayo. Mausad din kay sunan ang makasulay sa pagtuo, testingan yun na og kalayo o magkakalayong pagsulay sa kinabuhi. 1 Peter chapter 1 verse 7, anong sabi? That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kung sa gisulti magkaigsunan, ang pagsulay sa atong pagtuo gikinahanglan kay labaw panik kabililhon sa bulawan nga mga mawala ra. Ingong pa dinhi magkaigsunan bisan tuod kini gisulayan uban o pinaagig kalayo aron kini makaplagan ngadto sa pagdayeg dungog ug himaya sa pagpadayag unya sa Ginoo. Ang pagpadayag sa Ginoo either rapture, so tapos na dire, kung rapture tapos nang atong life dire. Or either paghatod sa blessing. Ingon ang Bible, ang mga tao kinahanglan mag-ampo kanunay ug dili magakaluya. Pero sa diyang ako moabot na, ibig sabihin maghatod na sa panalangin, ingon pa niya, makakaplag paghakop pagtuo sa iyo ta. Sa iyo na kayo I believe, mituo ko. Pero kinahanglan din ang usong-usuon ug bagyong unos. Tingnan natin kung talagang naniwala ka. Mga manay prinsipyo sa Ginoo. Ang Ginoo mikuha sa Israel from Egypt dalon sa promised land, giagi man gid nga wilderness. Ingon pa niya to prove them aron sa pagsuta nila sa ilang kasing-kasing kung sila mo buhat ba sa gisugo sa Ginoo o dili. Kaya nga naman, pag-abot sa problema, pag-abot sa pagsulay, daghang mga Kristohanon nga ilang luwason ng ilang kaugalingon, mamiyata ni kay madaot ani, mamiyata yang luwason na iyang kaugalingon, kay mahadlok siya, kay mukuyog ta sa Ginoo, madisgrasya ta. Wa siya kay balong ang grasya naa sa Ginoo. Ug ingon si Jesus Christ, siya nga magaluwas siyang kinabuhi kawagtangan niini, apan siya nga magawagtang siyang kinabuhi alang kanako makabaton hinuon niini. Daghang kay kung nadunggan mga pasos mismo nga hibalo silang gitawag sa Ginoo kung gibabag-babagan sa asawa. Kay minyo naman gitawagon. Ang naitabo, namatay Ginoon. Kagapababag mo po, namatay. O ang asawa mo ay nag-antos bago namatay. Dili pwede. Sunod na sa Ginoo, sunod yun. Yung ang Bible siya nakagunit na sa daro. Kunya magpanglingi, dili takos sa gingarian sa langit. Ibig sabihin, dili takos sa pagpangalagad. Mga kaigsuonan, problem, importante din na? Yes, because part of our faithfulness in God's house, naagyo ay problema. Okay? We know that Jesus, the Lord, is faithful and loyal to God the Father. Ug buot ang Ginoo nga sama kang Jesus, kita nga mga anak sa Dios, adopted children of God, muliwat unta ni Jesus nga mag-faithful po, magmatinud-anon o maging loyal sa atong Ginoo. Kay mista ta pre. Oh! Ay lang tugan. Loyalty ba na? Pwede ba na itong kataguan ng Diyos? Inom ka, pre. Ay, nagpanugan. Nakay sigarilyo, pre. Ay, diya. Ay, nagtugan. Madahag ay tugan. Makita, lupa diretso. Wilik mo na yun. Sabi niyo, kamurang igalimbong anak sa inyong kagalingon. Ibalo ba mga duol mo diya sa pagbaga sa inyong baga? Naharas nga lang baga nga mabikil na mong baga. Kailan mo ni Brother Helio? Ingon pa niya, tanang kauban ako pamintal o balay. Mga matay na, katuban, batanon pa kayo, matay na.
Mayo gani ko kay buhi pa karon. Nga naman, kung naon sa diyan siya nga ako baga, may baga. Nga naman, yan talaga. Mo ni mga igsunan, importante yun nga bahala ka temptation barog para sa Ginoo kay gusto ginumuliwat ta ni Jesus aron tapos po tang premyuhan. In Romans chapter 8, 28 o 29, anong sabi? Romans 8, 28, 29, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Bisan unsay mo i-allow sa Ginoo may tabus to kinabuhi, positive or negative, that is for our own good. Ay lang babulbol along the way. Wa makakaabot sa purpose, gabagulbol ka na. Mura ka atumtuan mga Israelites nga dito sa wilderness, gabagulbol na. Ingon ang Bible gipampatay na lang sa Ginoo tungod sa ilang kabagulbulan, wala kaabot sa promised land. Ayaw bagulbol, pag gani ka kabalo kung sa maayo anak para nimo. Pasalamati ang Ginoo. Paabot ang paniid lang kung say good din ha. Siguro alam nga love nimo ang Ginoo. Kay nahigugma gud siya pag-una na to. We love God because He first loved us. In verse 29, for whom He did foreknow, kay katong giilan na sa Ginoo, iya usab magitagana nga may sama sa dagway siyang inak. Ibig sabihin gusto sa Dios nga kitangan nga luwas na muliwat ta ni Jesus Christ. Ingon pa ni aron si Jesus Christ mahimong kinamagulangan sa daghang mga igsuon. Bugtong anak sa Dios si Jesus. Sa dagway dawat ta niya giadapta bilang mga adopted children of God. Mga manghud ta si Jesus ang kinamagulangan. Gusto ang kinamuliwat ta ni Jesus. Jesus is faithful. Gitintal sa yawa, wala mapatintal kay loyal siya sa Dios. Mao unang gusto niya may tabo sa atong kinabuhi. If you want to see the glory of God, be faithful. Always remember that God has given us different problems while we are in His hand, not outside of His hand. Gialaw bitaw niya nga natin pasulay, pero diha na ta sa iyang kamot, kontrolado niya tanan, apil atong kinabuhi. Wala niya ihatag ang mga pagsulay nga gawas ta sa iyang kamot, kay patay ta na, naata sa iyang kamot, kontrolado, ug ang iyang mga mata, naa sa nagmatinud-anon diri sa yuta. Gatutok permanente. He is our good shepherd. Maayo siya magbalantay na to niya mahadlok ta mo alagad. Wa ba ka kay balong ang atong kinabuhi iya ha man eh. Physical life iya ha. Eternal life iya ha. Siya gakupot ani, siya may purpose ani. Just obey and see the glory of God. Ayaw tigka Paul. Ayaw pag una-una nga magpugas ko karon mo ani ko dayon ugma. Ayaw. Be faithful lang. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Mga kaigsunan, balikan na to. Ingredients for a faithful believers, for believers' faithfulness. Number 1, the problem. Number 2, the power. Mga kaigsunan, sadyang naluwas ta. Ibalo ka ba? Naluwas ka because of God's power. First, ang Bible, power of God. Matod pa sa kasulatan, ang Word of God, power niya. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Mituot ta sa Word of God, labi na sa gospel of our salvation. And that gospel na yan is power. The Bible says, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ang may balitaan ni Kristo, nga siya, tungod sa gugma sa Dios, namatay bayad sa itong mga sala. Gilubong og na banaw, power of God to. Nagtao sa ulay. Gibatay, apan nabanhaw, power of God. Ang muto, maluwas, power of God. Huwag yun ng Bible, magkiksunan, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kabubuton sa Diyos, by His power, nag-i-adapta bilang mga anak ng Diyos. Power! Wala tabiyai sa Ginoo. May power gikuyog-kuyog nato mga kaigsunan. Bisan tuod ug naay mga pagsulay sa kinabuhi. Ang kanindot mga kaigsunan mao nga God's power is given to us already since we received Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Ingon ang pulong sa Ginoo kay ang Dios wala maghatag nato espiritu sa kahadlok, apan naghatag nato sa espiritu sa gahom, gugma o maayong panghuna-huna. Manang ayaw pagpadisturbo sa mga butang problema ng kalibutan na ibutang sa kasing-kasing, the Lord is with me. I am created by God.
preserved by God, saved by God, gayon, what else? Called by God, protected by God, called by God, etc., etc. Salig sa Ginoo. Casting all your care upon Him, for He careth for you. The Spirit of God is our powerful comforter in the midst of all problems and troubles na naa sa atong mga kinabuhi. Mo na nga sa naluwas ta, ang Holy Spirit, na mo na itong comforter. Mag-uulong ta ka, siya mo comfort nimo. Nawada nung ta ka, paglaom, na-discourage kayo ka, iyan na po kag-comfort. Tuo lagi sa Bible, pamalandungi lagi na, nakalimot ka itong giwali. Alam, pag pamalandungi ang basa sa imong Bible, pagbasa nimo, mag-comfort ka, kay makiksulti ang Ginoo nimo, personal reading. Pila na ko na, di pa ko pastor. Panahon na bago pa akong naluwas, pag uli na ako gikag simbahan, ang akong gitar gigamit sa mga palahubog nga akong kauban. Halaga lambada sila, kumbo-kumbo sila akong gitar. Nangabugho ko sa akong gitar. Akong gitar yon. Gidulaan sa mga palahubog. Akong gikuha. Ingon siya, inom sa brad. Kaya din ako anak. Ang gihatag ko lang gitar, tantanin sila, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alive, nung kusona. Pintos talaga. O na nang ko balikan, pupuspusan ta mo ron. Kaya kung mabalik pa magay ko kontrol na bago ko magnaluwas. Lagot kayo ko. Dimbasa sa kong Bible, sa pagbasa na ko dito, ang ako nabasahan, bulahan kayo ka, lipay ka, kung gilutos ka tungod ako, kay dako imong gante dito sa langit. Imagine mo na, sanid kayo nako, natubag na yun sa pagbasa na ko sa Bible, kadaghan kayo bersikulo sa Bible, kadaghan kayo pwedeng mabasa sa Bible, pero pag ukab na ko, ang need na ko, mo'y hatag na yun sa Ginoo nga nabasa na ko. Eh kung wala to, mamuspos na ko nila. Kaya sa palhubog pa ko kaya sa unang panahon, paglanto na kumura na kong malipong, mupadaplin yung ko na kayo na ko, magkagubat-gubat nila, magkasabok-sabok ni Ron, magkamaoy-maoy ni Ron, pildi ko, kaya wak na ko dipinsa. Nya di ko hubog, na ko kiniron, kamong mga hubog, may dipinsa Ron. Kaya ako kanya to, pero dili pwede. And conclusion na mga prison noon. Pero arit sa Ginoo, pagkabulahan sa tao, nga naas kamot sa Ginoo, inampingan kayo, safety kayo. Busang kigsunan, mag-faithful ta diha sa balay sa Ginoo, kay dili biya kitay gabuot nga mabaptista. Ginoo biya gabutang na to dire. Wa ka malipay na. Nakita nahibalo sa siguro nga kaluwasan, nagbaton sa klaro nga Bible. Di kamutuhan na. So mga kaigsunan, in John chapter 14 verse 18, anong sabi ni Jesus? I will not leave you comfortless, I will come to you. Di tagid mo biyaan, nga walay maglilipay ninyo. Anhaon tagid mo. Kung si Jesus sa langit, wala kita kakita ning ari siya. Ang Holy Spirit ay Father, Son, and Holy Spirit are one. Mo nang matud pa sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 2 Corinthians 3:17. So balikan na ito mga kaigsunan, ingredients or 3 main ingredients for a believer's faithfulness. Kaya atong gihisgutan, believers' faithfulness in God's house. Paminaw maayo, ang mga mata sa Ginoo naasa nag-faithful diri sa yuta. Naasa nag-faithful, nagmatinuhon. Doon ay tulo ka may ingredients. Number 1, problem. Ayaw mo katingalan na problema apart na sa imong Kristohanong kinabuhi. Ginoo'y gabuot, anak, daiga ang Diyos. Eh di lagi ka mamatay, anak. Di lagi. Tanawa, ingon na Ginoo. Abraham, ihalad na inihaw si Isaac. Tungod siya pagtuog, gidala yun. Pero tanawa, namatay ba sa Isaac? Wala. Ingon na Ginoo, ayaw, intawon siya tanduga, ayaw. Nakita ko nga ang imong kasing-kasing nga wag yun kay gihikaw man ni kanako. Ibig sabihin ang Dios mga bugho kung na kay gilaing gihigugma labaw sa Ginoo. So problem, what else? Power, and then lastly, promise. Nagtuo mo nga walay promise, mao nang kamong katong nang eskwela, may daghang problema samtang nag-eskwela ka, pero kung mo padayon ka lang, di ba ka mo graduate man yun ka? Di ba ka makahuman man yun ka? Busa ka ng mga discouragement, maunin paundang nimo aron dili makuha ang imo ang goal.
sa itong pagpangalagad sa Ginoo na ibalo ba mo nga ang Ginoo daghan kay mga promise ug ang makatawat sa mga promise kadto lamang nagmatinodanon hunahunaan. Ang usa sa iyang promise dili siya mubiya na to. Hebrews chapter 13 5 and 6 na di kita biyaan sa Ginoo, di kita niya pasagdan. Kana gid akong gikling kanunay. Panahon nga na problema nga daw sa naipit ko, ang ako dayon dia, ampo dayon, di kay matarantaman, ang ubal maghikog na lang Ginoon. Tarantaman, mura magwa ka basag Bible, mura magwa ka dungog wali, mura magwa basa-basa. Luhod, di ba lamdagan ka sa Ginoo? Luhod. Painumduman ka niya nga nagsaad siya nga di ka niya biyaan, di ka niya pasagdan. Usa sa iyang mga promise, He comforts us in time of need. Ingon ang Bible, God is our refuge and strength, the very present help in time of trouble. Isa ni mo, unya ang iyang gamiton pag-comfort ni mo, Bible. Sa liya ang rebuilding na unsa nakato siya kay most wanted commander man sa Bukidnon siya, unsa katong iyang laraw atong kinabuhi ang suroy-suroy, hantod nakakita siya Biblia nga mo'y answer sa iyang giginhanglan. Base gapadulong na ito maghikog, unsa ka mag-suicide, unsa ka yang kay miserable kayo ay nagtuo mo kaya napiti ka miserable. Wa gud ka diha sa plano sa Ginoo, naghimo lang siya siyang gusto. Miserable. Pero iya na ukban mo ginang Bible kadakuan ang Bible. Bisag gisi na kadaghan litra pa na. Pero pag-ukam niya nga naman, sintong ng mata niya sa John 3:16, kay mo ko'y need niya. Present need in time of trouble. Ikaw nga pastor na. Imposible no? Yes, but with God nothing shall be impossible. Another niyang promise, He will supply all our need. Labi na kung mangilabot ang mission, promise gid niya sa nangilabot og mission. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Not according to your work, not according to your business, not according to your income, etc. Not according to your strength, according to His riches in glory by Christ Jesus. Kanang atong building plan din ha, dugay na kaya na, about 14 years ago or 15 years ago. During that time, daghan pa kayo tang, wala pa mo. Naunsay gisaligan, nga naman ang giana man na to. Usaragid ako ni bawan, God is great, He owns everything. Maura gini ako na ibawan. Maglisod ba ganita sa itong plitso, naglisod ba ganita pag-iraw. Pero salamat sa Ginoo at least, naagi tegi mo, huwag naagi na forma. Huwag taan na maglihok. Huwag, hindi makita. Muna, nag-ingon ng Ginoo sa iyong kasing-kasing siguro. Murag, huwag naman lang gidagoy po mo himuon din na. Dahil ang Ginoo may naging upagay, padadaan tamo panday ba? Hindi. Nagaatag mga initiative sa Ginoo na yun. Naapurma man. Basta di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Padayon lang. Naiawit. Magpadayon lang. Ili maluya. Hindi pong gata. Padayon lang yun. Abante lang. Kaya nga naman, sa unahan, tuwara ang Ginoo nagulat. Okay, Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all your needs. Usa sa iya mga promise, He promised to give rewards for our faithfulness. Mag-faithful ta, na i-rewards ang Ginoo ihatag. Di lang sa karon, kundi sa eternity. Di lang sa eternity, bisan karon. Luke chapter 18 verses 29 and 30. Luke 18, 29 ug 30, tanawan ni. Dahil basahan ni iniguli, kamalandungi. Di ba makaingkag, binako ang pag-asinso, base rin sa akong kakayahan. E dili, mamatay na lang ta. Naaragin ni sa pagbuot sa Ginoo because promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and He sitteth up another. Kung sa ingon, Luke 18, 29, 30, read. And He said unto them, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting. Ang manifold din na kanang pilo-pilo nga mga
rewards nga gisaad sa Ginoo niining kinabuhi og sa kinabuhi ng dayon. Pero kung sa ginito kato namiya o sa gipambiyaan, nimbiya o mga balay, mga ginikanan, mga igsuon, asawa, mga anak, tumurugalang sa gingrian sa Dios. Example lang missionary. Si Pastor Bray, himbiya og animalay, himbiya og lugar. Si Abraham, himbiya og lugar kay sunod sa panawagan ng Panginoon. Di karon nahimo ko sa kadakong nason ang dili mga anak. Pero karon nahimo ko sa kabantugang nason. Kaya nila magsulwining ta, gibiyaan imong mga balay. Gibiyaan. Imong trabaho, gibiyaan. Kaya niadto ka hipuyog sa sulwining, sa Bible study, etc. Any sacrifices, gi-count na sa Ginoo because God is not unrighteous to forget our work and labor of love. Our labor in the Lord is not in vain. Mga kaigsunan, pinilo-pilo pa Diyon. Wa gyud kunoy dili magdawat og reward ana in this life and in the life to come. So mga kaigsunan, balik ka sa atong text. Ang itanawag balik atong text, diri ta mo tapos. Aron remindan ta balik. I-recap na to. Kaya ang atong gilisgutan, believers' faithfulness in God's house. Ginoo'y nagpanganak na to. Spiritually, diha ni Kristo gipanganak ta sa Dios. Gibutang pagita sa iyang balay, which is the church. Kaya di mata i-feed with knowledge and understanding sa iyang mga pulong. Kung sa ayaw usike, dawata mga pulong sa Ginoo as it is because this is your life. Unsay mga ingredients sa atong faithfulness na problema, matest kung mag-faithful ka pa ba o likayan ba nimo bubiya ka sa Ginoo kay luwason nimo ang kagalingon. Siya nga magaluwas ang kagalingon kawagtangan sa kinabuhi, siya nga magawagtan sa kinabuhi aron mo alagad sa Ginoo makabaton hinuon niini. Problem, unsa ba gyud power? Wa tabiya sa Ginoo, gihatag na niya ang iyang power diri kanato. Nagpuyo siya sulod sa itong kasing-kasing bilang temple of the Holy Spirit. Promise, pagkadaghang promise sa Ginoo na to. So balikan na to atong text sa Psalms chapter 101 verses 6 to 8. Mine eyes shall be upon the faithful of the land. Kita ta niya, nailhan ta sa Ginoo kinsa ta. Ang iyang mga mata naa sa mga matinud-anon sa yuta aron sila makapuyo uban kanako. Gusto ka mo puyot uban sa Ginoo, safety ka. Ang atong pagpangalagad, this is for our own safety. And this is for our good future. You want to be happy, be faithful till the end. Manindog ta, awit ta. Kanang awit bang kinasing-kasing, agig response sa ato nga nadunggan, nga ang mga mata sa Ginoo naa sa mga matinud-anon diya sa yuta. Bisig na problema, matinud-anon gihapon dili mamalikas sa Ginoo, dili magbagulbol batok sa Ginoo. Knowing we are in God's power already. Anak sa Dios, makaluhod, makaampo. Abba Father, help me. And then I promise ang Ginoo kung mag-faithful lang ka na ay korona. Nagsaad siya. Mag-awit atong awiton ang unsang awit ang pinakamayang awit.